Gaano kalala na po talaga ang pagsascam dito na lang po na sa Pilipinas? Ano po ang tuturing natin pong #1 scam dito po sa Pilipinas? Mga love scam po ba yan? Financial scam? At paano po natin masusugpuan? Engineer. Opo. Yes, good morning po again. No? So ayon po sa Who's Call scam report, no? Sa ikatlong quarter ng 2025, tumaas ang dami ng scam call sa Pilipinas ng humigit kumulang 78.44% quarter on quarter. Wow. Mula to sa 34,000 na kaso ay ngayon hong quarter 62,000 na ho, no? Wow. So ang isa sa mga tukoy na uri ng panglilinlang na tumaas ay mga telemarketing style, no, scam call. So ibig sabihin po, ito yung mga tawag sa telepono na ginagaya o pinapanggap na mula sa bangko, credit card company, example, may mga promo sila, may upgrade ng credit limit, may reward, may loan offer, upang linlangin yung mga biktima, no, or yung mga customers ng mga bangko. So, meron ding paglipat, ano, mula sa SMS or text scams tungo sa voice calls. At pati na rin sa yung mga pag-uso ng paggamit ng mga link, no, sa SMS o yung sa mensahe sa social media or sa messaging app. So ito po yung mga trend ngayon na based doon sa nakikita ng Who's Call at nakikita din namin sa GFCE. Okay. So itong mga telemarketers po, no, syempre, kanina pinag-usapan namin ni Ricky, nakatulong ho ba yung SIM Registration Act? Kasi parang ako, although personally, hindi na ako masyado nakakakuha sa cellphone ko, yung mga text messages. Pero sabi nyo nga, mga telemarketers, baka ikaw, Ricky, you can share an experience. Ito recently lang ha, ito ingat po kayo kasi halimbawa gumagamit ka ng certain app, may lalabas ka na transaction na gumana. Di ba? Hindi ko lang masabi siguro ngayon yung the company itself. Pero akala mo legit. Kasi kumbaga pag nagtatransact ako doon, may papasok na, hey, you transferred like this, like that amount. May biglang pumasok. Sabi, maaari mo nang i-avail ang iyong ACAP. Ito pa, mula sa DSWD. Buti na lang natawagan ko yung presidente ng kumpanya. Sabi ko, totoo ba ito? Siyempre, gusto kong ipindutin. 4,900 din yung inaalok, di ba? 4,900. Tsaka makita mo, legit eh. Parang totoo. Kasi kasabay niya lahat ng mga transactions ko ng una. Sabi nung presidente, sabi niya, nako, wag na wag kayong pipindot ng link. Tapos in-explain niya kung paano nagawa, pero parang mas mahirap na yung matukoy, ano? Kung ano yung legit at ano yung scam. So, paano po sila nakakapasok sa ganito? Kasi kung ako lang, halimbawa, uy, na-excite ako, 4,900 din yun, pindutin ko, hindi naman ako nag-register para sa ACAP. So, ito po yung tinatawag natin na social engineering, no? So, it targets the social aspect of a person. So, alam mo, yung ibang tao kasi, karamihan sa ating mga Pilipino, aminin man natin o hindi, ay kung makakita tayo ng promo, opportunities na malaking return sa atin, ay sometimes nawawala yung ating security mindset. No? So, sometimes kiniklik natin ito at para alamin kung talaga bang totoo ito. No? Sometimes may yung curiosity natin So, hindi natin alam, when we click the link, automatic na po yan na gagapang yan sa ating sistema or sa ating mga cellphones or laptop, no, or computers na para kumuha ng impormasyon sa atin. So that is more advanced targeting, no. So sa mga layman's naman, sa mga ating mga simple na mga mamamayan na gusto lang gumamit ng mga technology na ito, kailangan nilang mag-ingat, no? It's too good to be true lagi, no? Kailangan nilang mag-ingat doon sa mga offers na parang suntok sa buwan, no? Doon pa lang ay kailangan na ma-alerto ka. Bakit ako bibigyan ng 5,000 ay samantala 500 lang inilagay ko? You know? So this is even the banks cannot give you that, no? Even kahit yung si Bombay, hindi ka pwedeng bigyan ng gano'n, di ba? I mean, these are the things that dapat if it's too good to be true, it must be false. Exactly, correct. So yun ho ang dapat nating tingnan lagi, yung mga indicators na yun.